Maaga nga pala ako nagising nung nakaraan guys, at habang nagfi-Facebook may nakita ako na masarap panluto para sa pangulam. Kaya naman Bola nagpunta lang agad yan. ako sa palengke para bilhin ng mga ito. So nagpakulo lang ako ng tubig at naglagay ng asin, tapos nilagay ko na ang mga ito para lagain. So ayan, bumili lang po ako ng 5 piraso alimango, pero mukhang malnourished ata. So pinakuluan ko lang sila at inaantay ko lang na lumabas yung parang mga libag. O eto, makikita nyo. So tinatanggal ko na yung parang mga libag nila, so para siguradong malinis. So kasi pagka dinerect natin yan, so ayan, makakain natin yan. Medyo madumi, pero ang sabi naman nila, yan daw yung nagpapasarap sa lasa or additional na lasa. So ayan guys, binalibaliktad ko na nga pala yan para siguradong makuha pa natin yung mga ibang libag. Libag talaga no. Bakit yan na inaasal mo? Poy. At pagkatapos, so hinango ko na lang din yan isa-isa. At pagkatapos ko nga po palang hanguin yan, sinunod ko na kagad to. Itong konting hipon or maliliit na hipon na nabili ko. So 1/4 na hipon lang po yan. Ayan. So papakuluin lang din natin yan hanggang lumabas ulit yung, ayan, makikita nyo naman yung mga puti-puti or impurities dyan sa hipon. So hindi na natin yan pinatagal at hinango na rin natin kasi bawal siyang malamog, lalambot ng sobra. So nagpalit tayo ng tubig at isinunod ko na nga rin po pala dyan itong mga cute na tahong. So pinakulo lang din natin yan, pinabuka lang ng konti, tapos pinatay ko na rin nga po pala yung apoy dyan para hindi po siya ma-overcook, kasi sabi po ng iba pagka nasobran daw sa luto yung tahong tumitigas. Uy, tigasin! At syempre tinanggal na rin natin yung mga tira pa impurities dyan sa tahong. At sinunod ko na nga rin pong lagain dyan guys itong mga mais. So ayan, papakuluin lang natin sila, babalik-balik ta rin lang hanggang sa lumambot na. At habang nagpapakulo ako ng mais dyan, nandito sila sa gilid. Guys, meet my boss, lovely na, Angel pa, na matyagang nag-aantay ng niluluto ko kasi nagugutom na rin siya. At habang nag-aantay nga, ginugupitan niya ng kuko gamit ng gunting itong isa sa mga pusa namin na si Cookie. Isang pure Persian na kulay orange na ubod ng kulit. At mabalik tayo guys, so sa wakas ay lumambot na rin yung mais na pinapakulo natin. So hinango ko na rin sila isa-isa at nilagay sa plato para maisama na natin mamaya sa pagluluto. At dahil nga inisa-isa ko pa ay inabot na ako ng 48 hours sa paghango nito. Bobo ang puta. At pagkatapos nga sa mais guys, isusunod ko na tong pugita na hindi ko malaman kung paanong hiwa yung gagawin ko. Eto, binalibaliktad ko na. Hindi ko pa rin matansya kung saan ko hihiwain. Hanggang sa mapagdesisyon ko na ganito yung hiwa na gagawin ko. Tapos yung mga galamay pinaghiwa-hiwalay ko na lang para mas mabilis na hiwain. So fast forward na tayo guys. So pagkatapos ngang mahiwa yung mga pugita na yan, nagsalang kagad tayo ng kawali dito, tapos nilagyan natin ng butter. So guys, ito na nga yung final stage ng pagluluto na gagawin natin. So tutunawin lang natin tong butter hanggang mag-melt siya. Pero sa kasamaang palad, eto na, nainip na ang kuya mo, kaya eto na, hindi pa tunaw lahat ng butter is inilagay ko na yung ating hiniwang bawang. So hinalo-halo na lang natin yan. So kasabay ng pagluto ng bawang, yung pagtunaw ng butter na inilagay natin kanina. Bright idea, 'di ba? Ganyan po yung time management na ginagawa ko. Pero syempre joke lang guys. So medyo matagal kasing matunaw yung butter, so nainip na ako kaya nilagay ko na kaagad yung bawang. So hahalu-haluin lang natin yan, tapos aantayin natin na mag golden brown yung bawang na hiniwa natin kasama ng butter. At mga ilang minuto nga guys ay eto na po yung naging resulta. Sobra na guys sa golden brown yung natatanaw nyo. Halos lahat po kasi ng spices dyan nailagay ko na. Nailagay ko na yung tomato paste, oyster sauce, kaunting toyo, paminta. Yung asukal na lang po yung naabutan nyo na nilalagay ko. Nandyan na rin po pala yung pugita. Nakakahiwa lang natin kanina. Hindi ko po kasi na-on yung camera. So moving forward guys, so inilagay ko na rin isa-isa yung mga alimango na inilaga natin kanina.
Tapos halu-haluin lang natin para magkaroon ng lasa or kumapit yung lasa ng butter and garlic. At pagkatapos nga nyan guys ay isinunod ko na rin tong mga tahong. O tinanggal ko na rin yung kabiyak nila para hindi ganun karami. Kasi mapupuno ng sobra yung kawali natin. So hinalo-halo ko na rin lang din yan para magkaroon ng sauce yung bawat isa sa mga tahong na inilagay natin. Tapos isunod na rin natin tong mga maliliit na hipon. So ayan, so medyo marami rin. So halo-halo lang din katulad ng mga nauna para at least yung lasa kumapit. At eto na yung pinakalas na ilalagay natin, etong mga mais. So medyo madami kaya kung mapapansin nyo, so halos na puno na yung kawali. Tapos ang hirap ng haluin. So ayan. So dinadahan-dahan ko na lang yung paghalo para at least hindi matapon. So sayang naman kung matatapon. At nang sa tingin ko nga ay okay na yung pagkakahalo ko, tinawag ko na si boss para kumain. Pero syempre ako muna yung unang titikim kasi baka mamaya may lason. Play safe si boss. At syempre sa kanin nilagyan natin ng alimango, nilagyan natin ng tahong tsaka ng hipon. Syempre titikman natin lahat yung mga yan. At eto nga guys, biniyak ko na yung alimango. Syempre lalagyan natin yan ng sauce para at least mas may lasa guys. So eto na nga guys, first bite, yung panalo sa lasa guys. So kung nasasawa na kayo guys sa karne, sa isda, so try nyo namang iluto yung ganitong klaseng ulam. Promise, panalo guys. So hanggang dito na lang yung video guys. Nagugutom na rin kasi yung boss ko. So kain tayo lahat. So maraming salamat sa biyaya sa araw-araw, Lord. At maraming salamat po sa panonood.